Numerical Ability, Worksheet 1C. So find the GCF and LCM of these pairs of numbers. Okay, so sa 1 and 2 ang gagamitin natin ay yung continuous division, and then 3 and 4 naman yung isang method na factor 3. Okay, so let's start. Number 1, so find the GCF and LCM, 12 and 36. So unahin natin yung GCF. Okay, so to find the GCF, so ang gagamitin natin, so yung continuous division ang gagamitin nating method. So we have 12 and then 36. So i-divide lang natin yan sa, kung makuha nyo na agad yung greatest common factor, mas okay yon. Pero kung hindi agad natin makukuha, pwedeng i-divide lang natin sa maliit na number. So 12 and 36, pwedeng sa 2, pwedeng ma-divide parehas sa 2. Okay, so try natin i-divide sa 2. So 12 divided by 2, so that is 6. And then 36 divided by 2, that is equal to 18. Okay? So tapos ang 6 and 18, meron pa siyang ano pa ulit yung number na pwedeng makapag-divide sa 6 and 18, pwede pa ulit yan sa 2. Okay, so when we divide 6 divided by 2, that is 3, and then 18 divided by 2, so that is equal to 9. Okay, so 3 and 9, meron pa ulit yan. Ano pang number na makakapag-divide sa 3 and 9? So pwedeng i-divide sa parehas sa 3. Okay, so we have 3 divided by 3, that is 1. And then 9 divided by 3 is 3. Okay, so 1 and 3, okay na yan dahil wala na. So wala nang, ang number na lang na makapag-divide sa 1 and 3 ay 1 na lang. Okay, so stop na tayo doon. Okay, so therefore, ano ang GCF natin dito? Ang greatest common factor ay lahat yung number na makakapag, at lahat na itong divisors natin. So i-multiply natin to. So ang GCF ay 2 times 2 times 3. So 2 times 2 is 4, times 3 is 12. So therefore, ang GCF ng 12 and 36 ay 12. Okay, so ito yung isang technique, i-divide lang natin sa mga pwedeng maliliit na number lang. Pero kung nakuha nyo na agad yung 12 and 36, parehas yan divisible by 12, mas okay yon. So diretso na tayo sa 12 agad. Okay, so paano naman yung LCM? So least common multiple. So ang least common multiple naman ay kung ano tong mga divisors natin, i-multiply natin yon. So di ba ang GCF natin ay 12. So na-multiply na natin dito, 2 times 2 times 3 equal yun sa 12. So para makuha tong LCM, least common multiple, etong 12 na GCF natin, i-multiply lang natin dito sa ilalim na number. Okay, so we have 12. So multiply lang natin sa 1, 12 pa rin yun, and then times 3. So 12 times 3, that is equal to 36. So ang LCM natin ay 36. So yung iba medyo nagkakabaligtad dito. Ang GCF natin laging mas maliit dito. 12 and 36, ang GCF dapat yung maliit na number sa dalawa, pwedeng 12 or mas maliit pa dapat sa 12. Ang LCM naman, multiple yan, dapat yan malaki. So 12 and 36, so ang LCM yan ay yung malaking number 36 or mas malaki pa. Okay? So ayan. So GCF ay 12, mas maliit. LCM ay 36, mas malaki dapat. Okay, so another example. So we have 36 and 9. So i-divide ulit natin isa-isa, 36 and 9. Kung hindi nyo agad makuha, pero malinaw naman ito, 36. 36 is divisible by 9. Pero just in case nga na hindi nyo agad makita yung 36 na divisible sa 9, pwedeng i-divide nyo lang sa maliit na number lang. So para, ayan, so 36 and 9 parehas divisible by 3. Okay, so divide sa 3 parehas, 36 divided by 3, so that is equal to 12. And then 9 divided by 3, that is equal to 3. So tapos, pwede pa ulit i-divide ang 12 and 3. Ano pa yung makakapag-divide sa 12 and 3? So 3 ulit. So 12 divided by 3, that is equal to 4. And then 3 divided by 3, that is equal to 1. So mag-step na tayo dyan. So therefore, ang GCF natin, and then ang LCM. So ang GCF, ito lang yung divisor natin, 3 tsaka 3. So therefore, ang GCF natin, 3 times 3 ay equal sa 9. Okay? And then ang LCM naman, itong dalawang number natin dyan, 3 times 3, i-multiply natin dito sa nasa ilalim na 4 and 1. So 3 times 3 times 4 times 1. So that is equal to, itong 3 times 3 ay 9, and then times 4, 36.
So ito yung LCM 36. Okay, so next number. Number 3, 50 and 15. So find the GCF and LCM. So GCF, LCM. So tatandaan, ang GCF mas maliit lagi ito. Maliit sa 50 and 15. Pwedeng yung mas maliit na number 15 or mas maliit pa. And then LCM naman, yung 50 or mas malaki pa. Okay, so factor 3 naman ang gagamitin natin dito. So we have 50 and 15. Kunin lang natin yung prime factors. So 50, ano ang prime factors ng 50? So that is 5 times 10. Okay? And then etong 10 may factors pa, ang 10 ay 5 times 2. So therefore, ang prime factors of 50 ay unahin natin yung maliit na number, 2 times 5 times 5. Okay? So tapos ang 15 naman, ano ang prime factors ng 15? So that is 5 times 3. Okay, stop na tayo doon. 5 times 3. Okay? Ayan, so 3 times 5. Unahin lang natin yung maliit. So pagtapatin ko lang dito, so we have 2 times 5 times 5. So ang GCF nila ay ano yung number dito na magkaparehas sa kanila. So we have 3 times 5 para sa 15 and then 2 times 5 times 5 para naman sa 50. Kung mapapansin nyo, parehas silang merong 5. So ito na yung common factor nila or yung greatest common factor. So greatest common factor ay 5. And then ang LCM naman, kung ano yung common factor nila ay 5. So isulat lang natin yon ng isang beses, yung common sa kanila. Tapos i-multiply natin dun sa lahat ng numbers. Okay? Na wala nang magkaparehas. So we have 5 times 2 times 3 and then times 5 ulit. So i-multiply lang natin lahat yan. So we have 5 times 2. So this is 10. And then 3 times 5 is 15. So itong dalawa ay 10, itong dalawa naman ay 15. So 10 times 15, we have 150 ang LCM. And then GCF is 5. Okay, so last number. Number 4, we have 23 and 46. So 23 and 46. So find the GCF, and LCM, least common multiple. So 23 and 46, ano bang factors niyan? So ang 23, ito ay prime number. Prime number ang 23. Okay, so walang number na makakapag-divide dyan sa 23 na walang remainder. So prime na yan. So ang 46 naman, pwedeng i-divide yan sa 2. So pag dinivide ang 46 sa 2, so we have 23 times 2. So equals sa 46. So therefore, ang GCF na natin, yung common nila, parehas silang merong 23. So ganun lang kasimple. Ang GCF natin is 23 dahil parehas sila, common nila yung 23. And then, ang LCM naman natin, so common yung 23. So therefore, LCM is yung common na 23. Then multiply natin dito times 2 equals 46. Okay, so ganun lang kasimple ang pagkuha ng greatest common factor and least common multiple. So meron tayong dalawang method na ginamit, factor 3 and yung continuous division. Okay, so thank you for watching and kita-kita tayo sa marami pang mga civil service exam reviewer. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.